Hello guys! Welcome sa YouTube channel. And mahalaga tong topic na to kasi sa mga, ang daming Filipina ngayon, ang daming mga nagjojowa ng mga foreigners. And may mga nagtatanong, paano gagawin sa first meet? Ano ba? Kinakabahan ako. Ano gagawin ko? First meeting namin. And eto, sige. Yung wala ko ng video. Short video lang to. Mabilis lang naman to. And very easy lang naman ang mga dapat yung gawin. And eto, for example, imi-meet nyo siya sa airport, sa hotel, or kahit saan man. Basta first meeting nyo siya. And usually sa airport to. Sa airport, mas maganda at mas madali. Kasi usually doon naman talaga natin sila mini-meet. And public area. Nakikita na maraming tao, na safety purposes. But, syempre naman, kung i-meet nyo yung tao in person, siguro nag-video call na rin naman kayo. Nakita nyo na rin talaga sa isa't isa sa camera. Nagkikita na rin kayo kahit video call man yan, or pictures, or nag-send kayo ng videos sa isa't isa. I mean, mas better kung videos, right? Or video call. Lalo na kami ng asawa ko ngayon. I mean, kahit noon pa talagang video calls eh. So alam kong legit siya. Tunay siya. So, ang unang nyo lang gagawin, basic lang, be yourself. Pero kailangan maayos din kayo tignan yung, simple akong tao, ganun ka. Tapos, gusto nyo, ay, dun kayo makilala. Okay, maganda yung maging simple kayo. But, kung hindi ka simple na tao, talagang hubadera ka, talagang pa-sexy-sexy kang tao, ipakita mo na yan, huwag ka nang mahiya. Go na, push mo na yan. Kasi, pag one day, pag nakita ka niya na, ay, ganito ka nagsusuot, bakit nagaganyan ka na ngayon? So, baka ma-question pa yan one day na, nagbabago damit mo. So, be yourself. I mean, nasa sa'yo naman niya kung anong gusto mong isuotin. Basta yung komportable ka. Kasi ako komportable ako sa, depende rin sa mood ko, pero usually talaga, crop top, may mga, hindi ako madalas mag t-shirt, tarang gusto ko yung mahangin, yung nakikita yung katawan ko, kasi gusto ko, presko ako, ganun ako. So, una pala, nag-crop top na ako, mini skirt. So what naman, diba? Ako yun gusto ko yun And, kung papakasalan niya ako, at least, alam niyo na yung tunay na ako, wala nang lihim-lihim, wala nang pa-bebe moments, ako na yun. Malanditay na. Hindi naman, talagang gusto ko ganun ako manamit. Actually, suot ko sa airport, ayan, simple lang naman siya, diba? So, ayan yung suot ko. Ayan ako, pinakita ko yung tunay na ako. So, ayun nga, be yourself. Maganda yung pinapakita mo yung tunay na ikaw. Una pa lang. So, huwag ka nang mag-deny na, hindi ako, I'm such a simple. But, slowly, hindi naman pala ayun. In the end, makikita nyo na, you're not being yourself. So, be yourself. Ayun, nakita ka niya, at masasanay na siya, ay, okay. Nag-effort, nagpaganda ka, nag-effort ka sa kanya magpa-cute. Okay yun, walang masama dun. Gusto mo yung tao Kung para, gusto mo siya diba? Tas, bakit parang hindi ka mag-e-effort? Kung simple ka, mag-effort ka, magpakita ka ng simpleng tao. Diba? Kung ano ka, pakita mo. Huwag kang effortless na wala ka nang gagawin. Alam ko naman na we don't dress for men. I mean, maganda rin naman pakit ka sa tao na gusto mo. I mean, kayo jowa mo naman diba? So, ayun, sa akin lang is, ayun, pinakita ko ano ako sa una pa lang. So, gawin nyo rin yun kung gusto mo talagang magustuhan ka niya. Kasi mapifeel ng lalaki, yung afa mo, boyfriend mo, na, ay, okay, comfortable siya sa akin, pinapakita niya, yung tunay na siya. Para magpropose yan kung pabebe ka na hindi mo pinapakita yung tunay na ikaw. So, bait-baita, simple-simplihan, ayun pala, malakas ka din naman talagang manamit ng sexy, pa-cute ka rin naman, nagmi-makeup ka rin naman. Ito, wala sa akin problema yung mga simple ha. Para sa akin,
salute. Good yan. Good yung mga nagpapasimple-simple. Or, I mean, yung simple talaga, sorry. I mean, yung mga simpleng tao, gusto ko yan, mga simpleng tao. Pero, hindi ko downgrade or minamasama yung mga pa-sexy. Kasi ako yan, ganyan din ako. So, wala naman masama para sa akin kasi, ako to wala naman ako inapakan tao. Hindi ko linalandi jowa nyo. So, wala kayo. Wala akong pakisasabihin ng iba. I'm being myself. I love myself. And I feel confident. Ano? Ganun. English yung article. Di ba ang article? Okay, yung pinapakita ko yung article. So, ayan. Ang sarap din sa feeling ng ang ganda mo, first day. Ang cute-cute mo, tapos nakita ka niya. Kasi yung unang nakita ko ng asawa ko, yung boyfriend ko. Boyfriend ko pa lang siya noon. Yung asawa na ngayon, and ang cute ko daw. Ay! I mean, kasi yung eyes ko parang pang cute-cute lang, pag-girly. So, ayun, pag-girly moment. So, ayun, di ba? Ang ganda rin yung memory ba na maibibigay nyo sa isa't isa na love at first sight, first meeting, una ka niyang nakita isipin mo naman din kasi yan. E di ko sa second meeting, hindi kahit bardugulin mo na sarili mo. I mean, para sa akin, effort ka talaga. Kung gusto mong pakasalan ka niya, effort ka. Magpa-cute ka rin, huwag naman malanding-malandi. Huwag naman yun. Huwag naman yung super flirty looking. Kailangan sakto. Kasi airport yun, may makakita sa'yo. Ang lamig-lamig din doon. So, calm down. Relax lang tayo sa pananamit. Sa beach na yan. So, ayun. So, ang ganda rin na-experience ko yun, na naalala ko yun every time na ang una niyang sabi sa akin na ninenervyos daw siya sa akin at ang cute-cute ko daw. So, di ba? Ang arte ko, inisay ako ng to. Nag-inarte ako, pero sa personal hindi po ako maarte, promise. Sobrang walang arte-arte. Ewan ko lang kasi parang sa camera nakakahiya. So, okay. Ayun na. Intindihin nyo yan, sinabi ko sa inyo. Real talk yan. Walang masama na maganda rin. Okay, mag-ayos. So, gusto mo yung pa-haggard ka? Huwag naman. So, okay, mag-ayos ka. Good yan. Okay, next, ito na tayo sa pangalawa na to. So, okay, ang ganda-ganda mo nga, di ba? Perfect, maganda yung outfit, ang ganda ng hair, di ba? Ang cute ng makeup, ang ganda ng makeup, ang ganda ng ayos. Hindi naman lahat kailangan mag-makeup hindi ko sinasabing mag-makeup kasi may mga taong ayaw mag-makeup. So, hindi naman po kailangan mag-makeup sa first meeting, basta maging maayos, comfortable ka, yung ikaw, pinapakita mo. So, okay, maganda na yung outfit, maganda na yung hair mo, like I said, maayos ka na, nakaayos ka na talaga, pero, eto mahalag to magdala kayo ng mouthwash. At spray din sa bunganga. Kailangan naman, baka ihalikan ka, maghahag kayo, tapos ang baho ng hininga mo. Di ba? Turn off. Honestly. May mga ganun May mga napapanood ako ganun, mga foreigner na meet nila yung mga Filipino girlfriends nila, mabaho daw yung bunganga. So, minsan hindi natin may time na gano'n, may nakain kang mabaho. Mag-toothbrush ka ng maayos, mag-mouthwash ka bago mo siya talaga ma-meet. So, may mga time talaga mabaho ang bunganga natin. Hindi naman babaho talaga, may nakain ka na nagkakaroon ng smell yung hininga mo. So, okay, I think mas maganda mag-mouthwash ka, mag-toothbrush ka ng sobra, bago mo siya ma-meet. Magdala ka ng spray, basta pampabango sa bunganga. Kasi gano'n ginawa ko. Totoo yun. Kasi para naman, kinausap face-to-face kayo, diba? Tapos, turn off. Ang baho ng hininga. So, kailangan, smells good. Like, ang baho ng hininga mo. So, turn off. Wag naman. Bad memory. Para sa iyo, baka ma-stress kapag naalala mo rin yung mga panahon na yun. Walang hininga ko nun yan, wag mo kakalimutan yan, promise. Importante yan. And perfume, kasama na yon, mouthwash, perfume, mabango ka. So, kailangan mabango yung first meeting nyo. Kasi yung as husband ko, yung boyfriend ko, grabe, bango niya. Hindi kasi mahilig sa perfume pero ayun, una kong nalala sa kanya. So, ngayon, naging mahilig na rin ako sa perfume. So, parang, hindi naman ako mabaho nyo kasi hindi ako baho, hindi ako pawisin. Ay, pawisin ako pero matagal bago mapawisin. Like, talagang napagod ako. Talagang basta hindi ako mabaho. Hindi ako bumabaho basta-basta. Kahit hindi ako maligo hindi ako bumabaho.
So, ayun, yan, perfume. Yung perfume na sweet lang, wag masyadong OA, and yung mouthwash. Kailangan maayos ka tignan at mabango. Maayos at mabango ka. First meet. Okay? Good yon. Good points yon sa kanya. Sa kanila, ng mga jowa nyo, na foreigner. So, next, third. Okay. Okay, ito hindi to para sa lahat. Pero para sa mga nakilala ko at mga nakausap ko at sa Facebook din naman, kalat na to. May pera ka dapat sa first meeting. Pero, wag ka magbabayad sa first dinner together nyo. Para ang strong independent woman to. So, parang nakakatakot to. So, wag nyo naman din sila i-threaten masyado na para sa akin, kung gusto mo rin yung tao, nag-e-effort ka na, bigyan nyo rin sila ng halaga na kaya nila mag-provide. Kung kaya niya mag-provide for the dinner, for the future, gustong-gusto rin nila yun. Pero bigyan nyo sila ng effort na mapakita nila na afford nila yung mga dinner na yun. Lalo na first dinner naman yan. So, hayaan nyo na silang magbayad, girls. I mean, ako talaga, sorry. Ewan ko, Filipina kasi tayo. Parang mas gusto ko yung lalaki talaga nagbabayad sa akin. Okay, sa mga nakakilala sa akin, alam nilang hindi ako palibreng tao. Hindi ako nagpapalibre, pero kahit sa lalaki, hindi ako nagpapalibre. Kahit sinasabi nila, treat kita, ganon, hindi ako nagpapalibreng tao. Pero itong gusto ko tong lalaking to eh. Sabi ko, kailangan siyang manglilibre sa akin. Sorry, ang pangit tignan na, sa iba siguro. Pero para sa akin, ganun ako. Gusto ko siyang manlilibre. Parang, kahit gusto kita, hindi kita lilibre. Siguro dahil ayoko ma-turn off siya na hindi mo ako afford, gano'n. Na parang, gusto ko ma-feel niya na afford niya naman yung mga simpleng gusto ko. I mean, mag-order lang french fries. Ayun na yun. Ayun yung una kong kinain. Ayun yung kinain ko. Ayan, nag-chicken siya gabi sa City Garden, sa Makati. Ayan, kain-kain kami. First dinner namin, kwentuhan about life. Ang saya sa obra niyan. Diba? Simple lang naman yung mga kinain ko. So, ayan. Pero actually, never talaga akong nagbayad. Hanggang ngayon. Sorry, baka may magagal. Ay, hindi, meron din mga street foods. Yan. Bayad-bayad ako dyan kasi mura lang naman. Mahal ang mga kinakain niya. So, paano ko siya matitreat? Hindi naman ako rich. Hindi ako mayaman. So, okay na yun. Tsaka, parang mas maganda tignan na lalaki talaga nagbabayad. So, kung ikaw yung babae at gusto mo talaga siya, ang nagbabayad ng meal mo is up to you. Pero kahit first day man lang, siya na. Baka mamaya, one day talagang ikaw na magbayad ng lahat ng bills nyo, mag-asawa na kayo. O, paano na yun? Strong independent woman. So, lahat sa'yo. Diba? So, pakita mo yung ano ka rin. Kailangan mo rin naman yung kahit konti lalaki. Kailangan nyo sila. Hindi naman masama yun. Hindi naman nakakababang babae yun. Na parang, hindi ka naman gold digger. Hindi naman masama tignan yun. Na, hayaan mo sila mag-provide. Pero kung talagang lalaki na hinihiling nila na provide ka naman kasi wala talaga ako ngayon. So, okay yun. Pero first meeting, ang pangit din sa guy na ikaw magbayad niyan, girl. Like, ang pangit. No. Red flag yon. So, ibang topic na yon. So, ngayon, kailangan, for me, if willing siya mag-provide ng first dinner nyo, hayaan nyo siya. Okay? Be thankful. Hayaan nyo. Be thankful. Be grateful na ililibre ka. Kasi, boyfriend mo, mahal ka niya. Gusto niyo yung isa't isa, di ba? So, why not? Be thankful na lang, may ganun kang na-meet na lalaki kasi ang daming lalaking madamot. Okay? You can afford it. For sure. If you're working, may pera ka rin naman. Diba? May business ka, mapera ka. Anak ka ng mayaman, afford mo yon. So, girl, one day hindi mo alam yung future. Paano kung pinabayaan ka na lang? Kasi nga, ganun yung pananaw mo na gusto mo, strong, independent woman ka. So, first day, first meeting, hayaan nyo sila mag-provide. Good points yon sa kanya at sa'yo. Okay? So, sa first meeting, ito, number 4, wag kayo parehas,
naghahawak ng cellphone. Like, yes, oh, okay, picture kayo together na first meeting, video-video na kayo. First meeting natin, happy, di ba? Siyempre, first meeting, ganyan din ako. Like, actually, first meeting, hindi ako may nagpag-video ng hug-hug namin, may akap moments, kasi hindi ko na naisip yung video. Gusto ko yun, yung mga napapanood natin sa YouTube. Gusto ko yun, pero wala na yun sa isip ko. Yung time na nakita ako siya, like, gusto ko na lang siya mahag. Pero actually, ganda rin naman ang moment namin. Nag-picture na lang kami, video. Okay, tapos na yun. Nakapag-video picture na. Like, spend time with each other. Huwag kayong masyadong like, hawak ng cellphone. Like, talagang, nag-meet pa kayo sa personal. Tapos, magsi-cellphone lang kayo na magsi-cellphone. May ganon po. So, less lang ako, kasi picture talaga ako. Gusto ko, may memory kami, together. So, ayun na nga. Less pictures and videos pag magkasama na kayo. Pero wala na talagang memory. Kailangan may pictures and videos pa rin kayo. So, yeah. Huwag na masyadong kausapin yung mga ibang tao na, uy, nagkita na kami, bla bla bla, ito na, nagkita na kami, finally. Later na yon. Kasi may mga ganyan na naiinis din talaga ibang mga foreigners na hawak ng cellphone. Talk to him. Like, mag-usap kayo ng personal. Ayun na yun eh. Pagkakataon nyo na yun eh. Nagkita na kayo eh, di ba? Face to face, oh. Pinangarap nyo yan, di ba? So, yan, mag-usap kayo. Todohin nyo yung pag-uusap nyo whole day, whole night. Spend time with each other. Ayun ang pinakamahalaga sa first meeting. Hindi yung pinaka-outfit. Hindi yun eh. Ayun, yung number 4. Pinakamahalaga yan. I mean, lahat mahalaga. Pero para sa akin, yung moment yung dalawa. Yung talagang nag-spend time kayo sa, sa oras na yun, hindi yung sinasayang. Habang kumakain kayo, nag-uusap kayo, wow, ano na nangyari sa buhay mo? Yeah, kahit nag-video call kayo araw-araw, I mean, iba pa rin yung personal. Ibang-iba pa rin personal. I mean, ako talaga, okay na okay sa akin yung video call, ha. Araw-araw kami nag-usap ng asawa ko, boyfriend ko pa lang siya, talagang moment talaga rin namin yun. Talagang may connection pa rin. Pero syempre, yung hinintay niyo yung matagal na panahon para mag-meet, tapos, cellphone na lang kayo. 'Di ba? Tapos wala na ako, tingin na lang sa puno, tingin na lang kung saan. No! Magtitigang kayo. Eye to eye talaga. Eyes to eyes. Talagang, face to face. Like, ganun. Kwentuhan. Ang saya-saya nun. Talagang, yung connection. Yes, oo, nakapag-video call kayo. Pero yung connection nyo in person, ang sweet. Relax lang. Huwag masyadong kabado. Yeah. Huwag masyadong parang, ano magsasabihin ko? Be yourself again. Napakita mo kung ano yung tunay na ikaw. Kuwela ka, funny ka. Baka doon pa siya ma-in love. Kung tahimik ka, diba? Huwag masyadong, like, ano yan? May mga ganun eh. Pabebe rin, mga ganun. Pero, kung pabebe ka, natural talaga yung pabebe ka, okay yun. Pakita mo kung ano ka. Tahimik ka talaga eh. Introvert. May ganun, diba? Ako introvert, pero pagdating sa asawa ko, sa boyfriend ko, daling talaga kita. And yan, makulit talaga ako pagkasama. Ako siya, sobrang kulit ko. 5 na tayo. So, ayun na. Lahat na yun. Nag-meet na kayo. Maganda ka na. Perfect ka na. Kausap na kayo. Mabango ka. So, eto, number 5. Magbigay ka ng gift. Kung hindi mo afford ang gift, be a good listener. I mean, afford mo na may medyas na maganda. I mean, simple lang. Kahit isang piraso mabigay mo. May gift ka sa kanya. And may, ako ganun yung ginigift ko lang naman sa kanya. T-shirt, medyas, mga socks, ganun. Ay na may mga regalo ko. I mean, maganda rin yung winelcome mo siya eh. Na may regalo ka para sa kanya. Nakita niya, na-welcome mo ko. Mag-fall in love talaga yan sa'yo. Na
nag-e-effort ka sa mga simpleng bagay. Pwede rin naman na yung simple lang na naging good listener ka lang sa kanya. Yung buong sarili mo, gift na yon. Diba? Yung pagiging mabait sa kanya. Yung gift kasi kanya-kanya yan eh. At maging sweet naman. So, sa mga foreigner na ganyan, kaya naghahanap ng mga Filipina. Kasi sinasabi nila na hindi daw ganun yung mga taga sa kanila. Hindi, masyadong mataas yung mga gusto ng mga babae doon. So, tayo mga babae, simple lang. Ang mga gusto natin, mahalin lang tayo, lagaan lang tayo. Minsan, ganun din sila. I mean, afford nila makabili ng mga ganyan. Kasi syempre, kahit mga dollars, maging honest na lang tayo dito na afford nila yan. So, pero yung mabigay mo yung pagmamahal mo ay yung best gift, your love. Yung maibigay mo yung mapakita mo yung sa kanya. Kung pwede rin naman, kung talagang ay doon ka, pinalaki ka na, gift, magbigay ka ng gift, okay, good yun. Kung gusto mo, di ba? Afford mo naman yung mga pili mo na magugustuhan niya, why not? Para sa mga katulad ng iba dyan na hindi afford yung mag-gift. Like, alam natin naman yan sa sarili natin. So, mag-bake ka, magbigay ka ng something na pagkain, na depende sa relationship nyo. Kilala nyo siya, so, depende na yan. Kung ano yung pag-uusapan, ano yung pag-uusapan nyo, kung pagkakakilala mo sa guy. Like, pagkain pala, di ba? Gusto niya, so why not? Or toy, keychain, kanya-kanya yan. Yung paramis ang lalaki, gusto rin makatanggap ng gift. Pero yung iba dyang lalaki, ayaw, gusto nila. Effort mo na nandun ka na. Caring mo, loving mo, good listener ka, enough na yon, okay na yon. So, hindi porket give, talagang physical na nahawakan, okay na yon, na nakikita ka nilang nag-e-effort. May pa-surprise ka na na-meet mo siya sa airport, di ba? Kanya-kanya yan. So, huwag mong kakalimutan yan. So, number 7, ito yung simple lang. Ano to? Simple lang pero number 1 to sa iba. At kailangan ginagawa to. Like I said before, na-mention ko na rin naman siya yung first day, masyado kang parang gusto mo ikaw lang yung iniisip, inaalala. Like, babae ka kasi, feeling mo na pagod sila, galing silang airport, magdala ka ng tubig para sa kanila. Yung fresh, yung malinis, like mineral, alkaline. So, magdala ka ng tubig, pagod, bigyan mo. Airport galing eh. First meeting, kailangan hydrated siya. So, kailangan iniisip mo yung mga simpleng bagay, pero ang lakas ng impact sa kanila. Dala ka ng tubig, bigyan mo ng tubig. Painumin mo ng tubig, sana makapag-usap kayo na maayos. Hindi, hingal kayo parehas, diba? So, yeah, maging caring ka. Like I said, like, alam mo, nung gutom siya, for example, sinabi niya, I'm so hungry, dala ka pagkain. Huwag ka na mahiya, go. Magdala ka na kahit Filipino foods pa yan or fast foods. Diba? Dala ka something for him. Like, alam mong galing siya, pagod siya. So, painumin mo ng tubig. So, hindi lang ikaw ang iniisip. So, kailangan isipin mo rin siya. Like, pagod siya, may luggage siya, may bag kang dala kasi punta kayo sa hotel or sa another place, na city, or mag-beach kayo, so ang dami mo rin dala. Isipin mo, kailangan madali lang buhatin yung dala mo din. Kasi pagod siya, paano niya madadala yun? Or yung kaya mo lang din. Kasi baka pag nakita niya na ang dami mong dala, ang bigat-bigat ng dala mo. So parang tutulungan ka niya. So kawawa naman din siya. So kailangan, simple lang dala mo, konti lang muna. Balikan na lang sa bahay niyo. Dala ka ng marami. So, tulungan mo siya magbuhat ng dala niya. Ganon ginawa ko pag yun siya, 2 luggage, may bag siyang mabigat. So, 2 days yata ang travel niya. So, pagod. Hindi sila nakababa. Hindi sila nakakatayo ng maayos. Nakaupo lang. So, pagod yun. So, not enough sleep pa yan. Usually, sa airport, sa plane, diba? So, wag ka na muna. Ignore muna yung kaartihan mo. So,
tulungan mo siya sa mga bagay na mabibigat. Yes, okay lang yan. Huwag hindi mo mabubuhatin yung luggage. Diba? Tulungan mo lang siya. May water siya kasi pagod siya. O gutom siya, napagod sa travel. So, think about him. So, kailangan, hindi tayo tanga-tanga. So, huwag masyadong parang, hindi ko alam gagawin, tulungan mo din siya, like sa hotel, sa counter ba yun, sa reception. So, tulungan mo siya. Pagod siya eh. Tulungan mo siya, ano bang gagawin? Like, kailangan, iniisip mo siya sa mga ganong bagay. Simple, pero maiisip niya, ay okay, ang galing naman nito. Baka mamaya, nandyan na yung ring. May ring na pala, pakakasalan ka na. So, kailangan, sa personality naman, maayos ka din na mapagmahal ka agad. Iniisip sila ng todo-todo. Okay, basic lang naman yung mga nasabi ko, pero I think marami pa na pwedeng gawin sa first meeting. So, ayan, ang mga kailangan yung gawin. So, why not na gawin natin yan sa first meeting? Diba? Huwag pa bebe, maayos ang suot. Huwag naman, kung di ka daring mo naman, fine. Like I said, go for it. Hindi ko push yan baka sabihin niya, pinupush kong kailangan maganda, sexy. Hindi hindi totoo yan. Hindi ganun, may lalaking gusto nila simple yung babae. Ikaw naman nakakilala niya. Pero so what? Kung gusto nilang simple at hindi ka simple. Parang gusto mo, rampa ka talaga palagi. So, kailangan din nila mag-adjust Hindi ka pwede mag-adjust for the rest of your life. I mean, talaga may mga babae na gusto nila maganda sila, nag-aayos sila, like talagang bongga rin sila manamit. So, personality mo, tapos babaguhin mo para sa kanya. So, he's not the one. Kung talagang nag-react siya na, ay, ganyan ka manamit. Ay, ang landi mo pala. Masyado kang daring, hindi ka pala simple. I mean, kaya dapat kinikilala mo talaga bago mo i-meet yung taong yan. Baka mamaya ayaw pala niyan sa may gusto mo pala, hardworking ka person ka, tapos siya, ayaw niya ng babaeng ganyan. May ganon. Gusto nila, sa bahay ka lang in the future. Hindi naman ako tamad, pero gusto ko rin naman talaga housewife lang. Sorry ang hirap po. My whole life, bata pa lang ako, talagang naglilinis ako, naguhugas ako, nagluluto ko lahat, naglalaba ako. So, gusto ko yun. Gawain ko na yun So, sa akin, easy na lang yun. Pero may mga babae na hindi nila ginawa yun, bata pa lang. Mahihirapan sila. Mas easy sa kanila magtrabaho. Yung may magsisilbi sa kanila. Doon sila nasanay. So, kanya-kanya tayo, kaya alamin mo yung lalaking yan. Pero pag alam mo naman na kung yung gusto niya, at gusto mo rin yung lalaki, at gusto mong pakasalang kanya, go na. Yung magkakaintindihan kayo. Ako, sinabi ko, okay lang, magtatrabaho ako, pero kung mag-aanak ako, sabi ko, sa bahay talaga ako. Magiging housewife ako, tagalinis lahat. Magagawa ko naman niya kahit may trabaho ako, pero not enough. I can't do it all day. So, hindi mo kayang gawin yun magtrabaho all day, tapos maglilinis ka din ng bahay mo ng todo-todo. So, hindi yun. Tapos may anak ka pa. So, talagang sa bahay ka. So, kanya-kanya yan mag-desisyon kayo bago nyo i-meet yung lalaki din. Pero kung gusto mo pakasalan ka ng lalaki at housewife gusto niya, at gusto mo rin na housewife ka, go for it. Diba? Pakita mo na, be honest. Pakita mo na maging ganun ka. Para pakasalan ka agad. Usually sa lalaki gusto nila ng housewife. Pero may mga lalaki din na ayaw nila ng tamad na babae. Hindi ko naman sinasabi tamad yung mga housewife. Pero kasi mas gusto nila nagtatrabaho yung babae. Pero kung sa totoo, mas madali ang buhay niyong dalawa. Yung lalaki nagtatrabaho, tapos may anak kayo, ikaw nasa bahay ka, tagalinis, tagalaba. Kung ayaw mo yun, sabihin mo na sa kanya. Which means, hindi mo rin siya gustong pakasalan kasi hindi kayo magkoconnect at magkakaintindihan. Iba ang gusto nyo. Sorry. Kung parehas yung gusto nyo, hardworking kayo, parehas gusto nyo, ganun kayo, go for it. Pakita mo na, sabihin mo na sa kanya para pakasalan ka na niya. Para, may ring, may ring, wedding ring ng dala yan. I mean, engagement ring. Diba? Sorry.
hindi tayo nagmamanipulate. Pinapakita natin yung tunay na tayo sa kanila. Ang mga Filipina, nag-a-adjust din naman tayo. Marunong tayong mag-adjust, ano bang gusto nila. Pero ako, adjust ko lang. Ano bang adjust? Hindi ako nag-adjust eh. Hindi naman ako party person. Hindi ako mabarkada. Wala naman akong lalaking friend. So, swerte siya. I don't have male friends. So, safe siya. So, hindi rin ako malandi. Yes, malandi ako manamit. Well, kung makikita niyo sa mga iba kong vlogs, sa mga video dyan, yeah, hindi ako simply manamit, pero loyal yan. I mean, hindi ako malandi sa lalaki. Actually, hindi ko nga lang bakit naging kami. Kasi tropa-tropa lang sana eh. Kasi may parehas kaming TV show na gustong-gusto, usap-usap eh. Ay, nilandi na ako. Ay, gusto ko naman din to. So, okay. Pakitaan kitang gusto kita pakasalan. Wow. Actually, ikaw na-share lang to para sa akin. Maya mo na. So, ayun na nga. Gawin nyo na yan. And, masabi ko lang, good luck. And God bless sa relationship nyo, sa first meeting nyo. And sana maging maayos. Okay lang yan kung hindi mag-work. Basta ginawa nyo yung best nyo. And thank you so much for watching. And God bless!